Hello mga kababayan dito sa Hong Kong, ako po si Alex Reyes. Today ay June 28, 2026 at ako po ay mag-renew ng aking passport. Kung naghahanap kayo ng updated vlog about passport renewal, ito na pong hinahanap nyo. Tignan lang po sa screen kung ano yung requirements na kailangan. Nakuha ko po ito sa PGC official website. Sa vlog na ito, ibabahagi ko ang mga tama kong ginawa, pati na rin ang mga hindi talaga kailangan ng gawin para pag kayo naman mag-renew ay mapadali na ang buhay ninyo. Number 1 advice ay magdala po kayo ng cash of 480 Hong Kong dollars dahil hindi sila tumatanggap ng card sa loob. Pangalawang advice ko po ay gumamit ng Google Maps para mapadali ang buhay sa paghanap ng directions. Ngayon ako po ay manggagaling sa Central, gagamitin ko po ang Chuan 1 or Red Line para makapunta sa Admiralty. Kung manggagaling po kayo sa ibang part ng Hong Kong, accurate naman po ang Google Maps. Kailangan nyo lang pong siguraduhin na meron kayong data. Pangatlong advice, make sure na nag-book kayo ng appointment online bago kayo pumunta sa PCG Hong Kong or United Center. Kung hindi po kayo nag-book online ay hindi kayo papapasukin. From that online application, makukuha niyo po ang form na dapat nyong i-print na siya namang hahanapin sa inyo sa loob at isa rin po yun sa mga requirements na kailangan nyong i-submit. Pang-apat, kung kayo po ay walang printer sa bahay or nahihiya po kayo magpaprint sa inyong amo, huwag pong mag-alala dahil sa loob ng United Center ay merong mga shops kung saan pwede kayong magpa-xerox or magpa-print ng mga dokumento. So pagpasok nyo po dito sa United Center ay umangat lang po kayo ng 2 escalator at pag nakita nyo na ang DBS Bank, makikita nyo po ang Phoenix Company Limited. Basta dire-diretsahin nyo pa lang po yan. Shoutout po sa Phoenix Company Limited kasi napakatulungin nila. Dito sa shop na to may full set na yung envelope plus lahat ng stamp na kailangan ninyo para sa application. 37 Hong Kong dollars po ang halaga niyan. Tapos pag nagpa-xerox po kayo, mura lang din. Nagpa-print din ako ng dokumento sa kanila, winatch up ko lang. Pumunta ng maaga, para sa pasaroksan meron kayong time pumila. Maaari pong maraming tao dyan. Sa experience ko naman po, ako po ay masyadong napaaga, kaya kumain muna ako sa Starbucks ng lunch at nagkape. Buti na lang ay nagbigay ako sa sarili ko ng maraming oras kasi eventually nalaman ko na ang pa-renewal ng passport ay hindi na po sa 14th floor. Ito po yung mga oras na nawawala na po ako dahil ang 14th floor ay hindi gumagana, tapos malapit na po sa appointment time ko. So umangat po ako sa 18th floor at dun po ako nagtanong. At pagdating ko po dyan, sinabi nila na nasa 18th floor na nga po ang renewal ng passport. Pumasok po ako dito sa DMW office, kumaliwa, dumire-diretso at dyan sa dulo ang renewal office. Nasa counter 3 po ang passport renewal. Pagpasok po ninyo, magtanong po kayo sa mga taong nakaupo sa harap ng counter kung nasaan po ang pila kasi wala silang number system dyan. Mabait at matulungin ang mga tao sa loob. Yun nga lang po pagdating sa order sa pila ay wala pa tayong number system. Next advice po ay pag magpaparenew kayo ng passport ay wag na kayong magpa-ID photo sa mga shop sa baba. Meron pong camera sa loob ng counter dyan at yan po ang gagamitin nila para mag-take ng picture ninyo. Pagdating naman sa passport fee of 480 Hong Kong dollars, magbayad na lang po kayo ng cash kesa mag-FPS. Meron pong FPS option dahil hindi sila tumatanggap ng card, yun nga lang mapapatagal ang proseso ninyo dahil maghihintay pa kayo ng verification. Yun po yung nangyari sa akin at di ko po i-advise yun. Dumating po ako sa office ng 12 noon, lumabas po ako ng 1:15. Keep in mind na ang passport nyo ay makukuha nyo after 6 to 8 weeks from your date of filing. At ayun na nga po, madali lang. Basta sundin nyo po ang requirements at make sure na lahat ng dokumento ay kompleto at may 7x10, 11 kayo with complete stamps. Yun lamang po, sana ang video na ito ay nakatulong sa inyo. Maraming salamat at hanggang sa muli.